Ayan, good morning mga kaagar. Kumusta po tayong lahat? So, Luzon, Visayas at Mindanao sa ating mga client, maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyong patuloy na pagtitiwala sa atin. So mga kaagar, ah, ako po ay nandito, handang tumulong sa mga farmers. Pero ah, masasabi ko mga kaagar ay tayo ay mag-iingat dahil nga marami ngayong mga multi-level scammer, no? So sila ay nag-aabang, no? Sila ay nagbantay sa lakay. So kaya mag-iingat tayo. So sa mga gustong mag-plantation, gustong magtatanim, bago tayo magsimula, pag-isipan muna natin, paghandaan muna natin. So mga kagat, saan ba tayo mag-umpisa? So ang masasabi ko mga kagat, punta muna kayo sa DENR. No? Ano yung mga requirements at itanong nyo doon or kung saan at i-research nyo kung saan kayo makabili ng mga seedling na may mga legal permit, no? Yung mga mayroong wildlife culture permit. Kasi yan po yung pinaka-importante pag tayo ay magtatanim. So, at saka sino yung mga kausap natin at sino yung mga nagsusupply ng seedlings. Kaya huwag tayong basta-bastang maniniwala sa mga magandang salita, no? So lalo na doon po sa pagdating sa processing, no? Kailan siya magpa-process, mag-inoculation. Iba-iba po yung mga technique ngayon mga kaagar, iba-iba po yung mga lumalabas na information. So ang sa akin mga kaagar ay iba at saka yung iba, iba rin sa kanila. So iba-iba po yung mga lumalabas na mga marketing strategy, no? So sa atin mga kaagar ay hindi po pareho sa iba. Dahil yung information natin mga kaagar na sinasabi ay nakabase tayo kung ano yung nakuha, kung ano yung natutunan natin sa pag-training natin sa ibang bansa. Tayo ay uh, nagbigay ng information kung ano lang yung nalaman natin, kung ano yung nakuha natin na tama. No? Yung talagang hindi siya masayang yung panahon at saka gasto natin dahil napakaraming mga paraan upang paano ipoprocess yung kahoy. Pero nakasiguro ba tayo kung yan na proseso ay magkakaroon ba tayo ng kita, no? So, kaya check natin yung profile, legality ng isang tao. Siya ay nagsasabi na yung iba na sobrang expert na graduate lang sa Facebook, graduate lang sa Google, graduate lang sa YouTube, yung mga information, mag-iingat kayo dyan. Dahil, nako, iiyak tayo dyan. No? Kaya tayo ay nag-training, nag-aral, para ma madagdagan yung tama na yung information natin, yung lalo na sa management pagdating sa farm. Dahil wala sa libro, wala sa internet ang totoong kaalaman is nasa field mga kaagar, nasa field para sa akin, nasa farm. Kung sino yung nasa farm na mga farmers na nakausap natin, nakahalubilo natin, nakita natin yung totoong realidad pagdating sa farm, sila yung nagsasabi ng totoo. Ang libro mga kaagar para sa akin, maraming libro, maraming nakasulat sa Google na hindi naman legit yung source. No? Kaya maraming graduate sa mga ganon. Kaya sobrang talino nila niyan mga kaagar, sobrang expert. But pagdating sa field, hindi nga marunong magkay. Yan lang po yung masasay. Kaya mag-iingat tayo mga kaagar, no? Sa mga magagandang salita. Dahil dyan tayo magkakaproblema dating ng panahon. Kaya check nyo muna yung background check, mga sinasabi nila is totoo ba? Tanungin natin,
check natin. Saan yung ano mo, yan yung mga explanation mo. Saan natin makikita yung mga sinasabi niyo tulad kung una, saan yung farm mo? Saan yung mga finished product mo? Saan natin makikita? Sino yung buyer mo? Pag wala silang maipakita, saan yung documents mo na ikaw ay totoong expert? Wala silang maipakita mga kaagar. Ibig sabihin, di yan totoo. Yan ay isang lubo. Di yan totoo. Mag-iingat kayo. Kaya God bless ho sa mga kaagar. Kailangan muna natin mag-research, isipan, tunayan sa ating sarili na hindi tayo maluloko. Dahil walang manluloko pag walang magpaloko. So yan lang mga kaagar. God bless ho.